our Thank last you. segment of our interview, parang ala boy abunda ito ha, rapid fire. Okay, number 1, sketch or model? Model Co- of a stock. concrete, steel, or wood? Wood. Early morning, late nights? Early morning. Clients or codes? Clients. Or red code. What Wag is dalawa. your dream project? Oh my, dream project. Hindi ko dream project. International project siguro hindi pa ako yung parang pupunta ako sa ganitong country, maybe USA or Canada or Mm. Australia, yung tatlo na yun. And then I'm gonna be hands-on on that project, Mm. site works or design, from design to conceptualization up to the turnover. So that is one of my dreams in those three countries, USA, Australia, and Canada. Hopefully, ano po, All after ko, right. siguro, anuhin yung aking family. Right now, family muna tayo. Yeah, very Focus good. muna. Very good Opo. priority. Today, I have with me my former student and now a Hello. colleague in the profession, April Esteva. Welcome, April. Yes. Thank you, sir. Thank you for having me. Nagulat ako na Yeah, kasama ako sa vlog ni sir today. I'm very happy. And yeah, sobrang happy ko po na kasama niyo ako today. Thank you po. So, yan. very good. So before we'll dive in, April, can you introduce yourself? Who is April now? April Oh Esteva. my. Yeah, now I am now a mother of three, and I'm having now a baby in my tummy. So it's gonna be four na for this year. So yun ang aking actually that is my priority right now, being with my family. So while I'm working also at the same time, pero ang work ko today is mga ano lang po, online jobs. So hindi ako umaalis ng bahay unless merong kailangan bilhin or kailangan gumala. So yun. So medyo uso siya ngayon, yung mga virtual assistants po. Okay. Inline pa rin naman po tayo sa ating architecture and construction. So, nasa ano po ako, general contractor na company in the USA sa Florida. So, yun po ang Okay. aking pinagkakaabalahan today. And at the same time, mga businesses din po. So, yung aking husband or partner, meron po kaming construction company din. We are a general contractor din po. And then ako po, meron din po akong binild ko na school, preschool. So may 5 years na po kami na nagtuturo ng mga preschool students, and nagkaroon na po kami ngayon ng ino-offer na kindergarten. So medyo Okay. medyo marami po tayong pinagkakaabalahan. At the same time, nag-aasikaso ng pamilya. So that's me All for right. matagal na rin po. Thank you. So thank you for Yun po. your brief introduction, April. I know it's been a long time, no, na you were my student. I think it was back in 2007 hanggang 2009. The Was one of Philippines. was one of your faculty members at the Technological Institute of the Philippines. But before we will move on, April, can you tell us more about your childhood? Opo. So, simulan ko saan ako galing or pinanganak. So, came from Quezon Province, sa Timonan, Quezon. So, doon kami nagstay. And anak ako ng OFW. So, ang mama ko, OFW. Simula kinder ako hanggang mag-college. So, yun ang mama ko. So, balik-balik lang siya. So, she was working in Qatar. So, yun po ang aming naging buhay. And so, pinalaki ako ng lolo at lola ko. So, maganda ang pagdidisiplina sa amin. So, nakuha ko yung disiplina na yon sa pagiging disiplinado din sa pagiging architect. Napakahalaga po noon na po, para makatapos talaga ng architecture at isa puso ang architecture. So, yung pagdidisiplina natin, simula pagkabata, talagang madadala natin yan hanggang sa ngayon tayo. Ano po? So, ang aming buhay noon talagang simpleng-simple lang po. Talagang may nakakain naman po sa araw-araw, although hindi ganun kasapat yung aming kumbaga pamumuhay ng aking pamilya, kaya kailangan mag-abroad ng nanay ko. So yung tatay ko naman, meron kaming jeep,
So, yun yung kanyang pinagkakaabalahan, jeepney driver. So, nasa Manila siya, kami nasa province. So, that's why pinalaki ako ng lolo at lola ko, yung mama at papa ko, nasa malayo. Pero hindi yun po naging hadlang para hindi kami close sa kanila. I don't know how my mom and dad, paano nila ginawa yun. Na parang, hindi ko alam. Sabi ko, kung titingnan ko, ang layo nila. Bihira namin sila makita. Pero, yung closeness namin, hindi nawala. So, din ako parang, one of my goals talaga na, wow, 'di ba, as a parent, it's good na parang kompletong-kompleto ka pa rin. Hindi ko na feel na may kulang. Or maybe because I have lola and lolo, parang naging ko yun nanay at tatay. So, I never felt na there's something wrong or kulang sa amin or sa akin. And also, I do have my siblings. And wala rin naman kaming kung ano man na hindi pagkakaunawaan. So, maayos naman. Ilan ba kayo sa siblings nyo? Po kami. So, pang-ilan ka? Pangatlo po ako. Okay, pangatlo ka. Sa apat, pangatlo ako. Tapos Middle child. Middle child. Yeah. So, wala, no issues naman with the others. So, magkakami po talaga ang siguro the discipline is there. Although mahigpit talaga, kapag sa mga lolo at lola, bawal ganito, ganyan. Which is nakatulong talaga yon na meron kang rules sa bahay. Kailangan ganito. Yung responsibility sa bahay, ituturo talaga yan eh. So, naging yon talagang maging magandang siya, kumbaga iisipin mo, nakatulong talaga yung iyong kabataan sa pagiging kung ano ka ngayon. Yun po siya. Thank you. So, can you tell us, thank you April for that, mahaba. Not really, but not really. very informative background. Oh yeah. So let's dive into your college days, no? You graduated at TIP, right? From first year to fifth year. Doon ka ba the whole time? So the whole year po. Opo. And that was 18 years ago. So how far can you remember your college days? Especially yung time na kami yung faculty doon sa TIP. Oh, yeah. I remember naman po. Mas nare-remember ko po yung batch ninyo compare nung mga late batch na namin ng mga naging professor. I don't know. Tumatatak talaga. Although kasi nga po talaga, yung way ng teaching ninyo, iba din. Talagang tumatatak sa amin yun. And sa akin, I don't know with the others, but for my experience, walang bola yan, ha? Wala po. Talagang naalala ko, Sir Jewel, Sir Alvaro. So, madami po yan eh. So, yun Sir po. Beck, no? Ako, Sir Beck. So, naalala ko talaga. I don't know kung naalala nila ako. Pero, ang nakaka-chat-chat ko dyan or nakakausap si Sir Jewel. So, yun. Nasa Canada, po. So, yun. And also, si Ma'am Nesca, sila. Anyway. So, first year, pinili ko, actually, hindi ko naman napili talagang architecture. Wala akong idea, sir, sa architecture. Hindi ko alam siya. Kumbaga, wala kang talaga. Uncle or neighbor? Wala. Wala talaga. Pero yung brother ko, yung panganay namin, engineer. So, and then, luckily, sa TIP kasi, maganda yung parang kapag first year ka, and then you do have this average na free tuition fee. No. Yun. May free tuition fee sila na ino-offer. And medyo nga, kapos kami nung time na yon. So, sabi ng mama ko, and malapit ang TIP. Pinakamalapit ang TIP sa aming bahay. So, doon ka na sa TIP free tuition, parang lahat na inalatag na sa'yo. So, sabi ko, okay, sige. And then, yung ate ko, parang sabi niya, so since yung mga gamit ni kuya, pwede mong gamitin or tulungan kayo. Sige, sabi ko, mag-architecture ka, which is wala akong idea kung ano yung architecture talaga. And then, wala talaga akong, sa isip ko, wala ako yung parang, ito gusto ko. Wala akong ganun. Alam ko lang yung ayaw ko na course, na profession. Pero yung gusto ko, basta kahit ano, wag lang ito kako, tatapusin ko yan. So, doon po nagsimula ang aking journey. So, yung so first year, second year, so yan na po kayo. Doon po kayo dumating sa as professor namin. So, yun nga po, talagang okay yung aming
batch namin, okay po yung ano rin namin, kumbaga pagtuturo din po ninyo sa amin. And also, yung way, ano po. Kasi naging professor din ako sa TIP, parang 2 to 3 years ago. So, iba na po. TIP din. Quezon City din. QC. Okay, alright. Binalikan ko. So, naka 2 years din po ako na nagturo sa TIP. Iba na talaga. Although because of the AIs or mga ChatGPT, and also hindi na ganun ka manual drawings. Marami nang nilalagay na ano, which is good naman po, no? Ang gagaling na, mas na-enhance na talaga yung ano nila ngayon, deliver ng mga plates and all. But before, talagang mano-mano, wala naman talaga talagang ano yung ChatGPT, ano yung saan ka kuha, talagang go to the library and all. So, lahat yan. And then you do the drawings all manually and all the plates. Talagang, wow, talagang, kumbaga, ang tawag dito, yung kuyatan, para sa paggawa ng mga plates. And also, same with the homeworks talaga. So, napakarami. Which is also good naman. Nakatulong talaga yun sa amin para nasaan kami ngayon. No? Maganda po yung pagbigay sa amin ng responsibilities and discipline nung college kami. So, yun po. Thank you, by the way. Ang laking tulong po. So, let's be honest here, ano yung ano yung personal take mo sa akin nung time na I was one of your professors? Yung may mga before na mga halimbawa po, di ba, mag-enroll kami, sinong professor, ganyan. So, syempre, meron na yung mga bulong-bulungan na si ganito, si professor, ganito, ganyan. So far naman yung Sir Alvaro, alam niyo po, hindi ito bola ha. You can talk to the others also. Sa mga batch ko or higher than me, po. Isa po kayo talaga sa mga gusto naming professor. College kami. Kasi very maraming information na binibigay and at the same time also tumatatak din sa amin sa mga students. And easy to talk to. And parang hindi po nakakailang, parang gano'n. Meron kasi, the others na, although wala namang masama sa pagiging gano'n, although parang madali lang siya, very easy to deal with, diba, sa architect, gano'n you're very easy to deal with, madaling kausap, and madali lahat ng mga binibigay or yung mga ways, although syempre mahirap ang architecture subject, pero in a way na how you taught us, how you, ilagay yung lessons. So, nakukuha naman po namin. And with more information pa than yung subject na tinuturo po ninyo. So, yun po. So far naman, wala akong narinig na si Sir nakakatakot. Walang ganon. Terror. Terror. Sa time na yun, uso yun eh. Oh my, naging professor mo. Ay, ito yung maging professor mo. And then, parang gusto mo nang mag-change ng schedule. So, ganun. Which is so far naman po sa inyo, alam ko, nafe-feel nyo rin na parang wala namang ganun sa time nyo or sa mga students po ninyo. Napakaganda po nung binigay po ninyo as turo sa amin po. Walang bola. Hindi ako marunong. I would accept that as a compliment, April, no? May tawag nito, hindi mo yata ma-notice ito. Yung mga professor din, nag-uusap-usap din yan, di ba? I mean, ikaw, dumaan ka na rin sa instructor sa TIP. Pag-usapan nyo rin yung mga estudyante. Di ba? Mga estudyante, pag-uusapan din. Kaya ikaw, hindi tayo nag-uusap talaga personally or very, lang tayo yung, student, hi, hello. Teacher relationship. Pero, well mentioned or tawag nito, ka rin, narinig ko rin yung pangalan mo. Nababanggit ka rin sa mga kasamahan namin sila. Sobrang quiet. Yeah, you're very reserved person. Yeah, that's one. Number two, yung tahimik mo, matinik. Alam namin yan. Kaya, really? Very fun memories, no? Thank you also. Hindi ko alam yun. Maganda i-reminisce yung mga, yung time na, yung relationship natin as, student-teacher relation. And now you are one of our colleague na, no? So,
Can you tell us your strength and your weakness in terms Mhm. of your practice, or in terms of, Practice. your what you do with architecture? Okay po. So, noon nung college hindi ko alam 'yan na may mga gano'n-gano'n. Nung naging ano Mm. na lang ako, nagtrabaho, so since 18 years Mm. din naman, so marami nang naituro yung 18 years sa akin. So nung ang strength ko talaga na napapansin ko po, ano po, hindi ko alam, so napapansin ko lang din naman, na madali akong kausap sa client. Mm. So parang napapa-oo ko sila, so Mm. dapat ganito, ganyan, and I'm also good in planning. Yung Mm. halimbawa, bigyan ako ng, magbibigay yan ng gusto nila, ano yung peg, ano yung design, and then ano yung floor plan na gusto, or although hindi Mm. naman, ang client naman, hindi naman yan magsasabi na ganito, hindi naman, di ba, they cannot read talaga ng floor plan. So, madali ko silang maintindihan sa part na yon, Mm. sa pag-communicate. Yan, diyan ako Mm. medyo okay. But when it comes to sir talaga sa conceptualization, Mm. yan. So pagde-design and all, sa medyo mahaba-habang proseso talaga yan bago ko talaga, although gano'n naman talaga ano po ang Mm. pagpoproseso ng design. Talagang kung sa iba parang madali, sa kanila yon, sa akin mahabang proseso yung aking Mm. pagko-conceptualize before and yung parang ibigay ko yung aking proposal to the client. So, which Mm. is na-approve naman sa so far naman po. So, yun po. And also, napakaraming kasing um, linya, ano bang tawag doon? Branches ng architecture, hindi lang basta Yes, design. specialization. Napakadami, opo. Mm. Specialization and all. So, napansin ko na more on project management ako, or construction management, since Mm. more of about talking and paano yung construction. So, doon ko napansin yung sarili ko na parang okay ako dun sa linya na yon. When it Mm. comes to design and planning, talagang medyo aabot talaga ako ng medyo matagal. Although nadi-deliver, pero not really kagaya nung parang project and construction management. And talking to the owner and in a meeting, so yan ang aking strength. Yun po. Mm. So, nagamit naman sa ngayon. All Opo. right. Very good. So can you tell us more about your experience in as an OFW? Saan ka ba na ano? Opo, sa Saan? Qatar. Qatar, yeah. Opo. So, since nandun ang aking mama sa Okay. Qatar, so opo. So, 5 years, ano muna ako, experience dito sa Pinas bago ako pumunta doon, kasi parang nung graduation ko, gusto na niya akong kunin. Pero Mm. sabi ko, parang wala pa naman akong alam. Kailangan ko munang Mm. mag-experience sa Pilipinas, which is talaga nakatulong. I would suggest or advise that Mm. the generation today, or the kids na so, pero depende pa rin eh. Before ka pumasok siguro sa ganun, kailangan paghandaan mo. Ano po, para, although kasi ibang culture na yun eh. So, ibang bansa na yun. So, Yeah. yung ginawa ko na, meron akong bala bago ako pumunta doon sa lugar na yun, para yung iyong sarili ay kaya mo nang dalhin. So, Mm. hindi ka na parang, ano to, ano yan, hindi ka na masyadong tuturuan ng from very basic or from the start. So, meron ka Mm. ng bala papunta doon. So, nag-OFW ako sa Qatar. So, naka 4 years din po ako doon as an architect. So, So very happy anong din ako. specific job mo, Mhm. like your 8 to 5 job? Sa, sorry sir, sa? Ano yung parang specific na task mo? Task, okay. So, position ko is an architect. So, napunta ako sa general contractor din na company. So, Mm. kami yung gumagawa ng mga drawings or shop drawings ng Mm. company na yon. So, meron dun construction. So, napakalaking construction kasi nung time na yun sa Qatar, yun yung start na parang nagbe-build talaga yung Qatar. Before Mm. Lusail project, pa ngayon kasi tapos na eh. So, napunta ako doon sa project na yon na napakalaki. So, kung kailangan ng shop drawings, so hindi ko na-explain kung ano yung shop drawings. So, Mm. kailangan ng shop drawings or kailangan mo siyang i-detalye. So, yun po kami. Kami yung nagdi-detalye ng mga kailangan shop drawings, or sa any part of the barracks. Barracks kasi yung mga project nun, or Mm. parang hindi siya houses eh, pero iba-iba rin naman yung meron ding LRT nung time na yun. So, kung ano ibigay, so yun po yung gagawin namin shop drawings or drawings. So, napunta ako sa drawings. So, yun Mm. po, sa Qatar. So, for 4 years, yun yung ginagawa ko. And after that, balik na ako sa Pinas. Yun po.
Mhm. So what did you do first when you get back to the Philippines? So anong yung ginawa mo? Ay, ano yung parang naging next step mo from Qatar? Next step ko from Qatar, so nung time na yon medyo hindi naman rin ipagkakailan na mataas talaga yung salary sa Qatar. So kailangan Mm. medyo mapantayan ng pagbalik ko sa Pinas. So far naging senior architect naman po ako dito sa Pinas. Nag-apply ako, but before that nagbi-build na rin po ako ng mga business. Mahilig kasi ako mag-business. Mm. So tumatanggap ako ng mga designs. Construction wala pa kasi akong partner, hindi ko pa kaya. So puro Mm. designs muna. Tapos after nung parang may mga clients na, may own company. So yan, medyo okay naman na, nakaka-support naman na sa sarili ko. Ako pa lang mag-isa noon. Medyo late na rin naman ako nagkaroon ng family. So yun, so since parang gusto ko pang ma-explore sa lahat, hindi kasi ako masyadong na-explore sa design field. So pumasok ako as senior architect sa design team. Saan area ka ba ngayon? Saan ano ka? Localities? Ngayon, nasa ako, Cavite ako ngayon. Okay, Pero Cavite. ngayon kasi, yung life kasi namin, kung nasaan yung construction project namin, so since general Mm. contractor nga po kami, nagre-rent kami ng house beside noong malapit doon sa ginagawa po namin construction. So since nga po ang work ko naman ay parang mga virtual assistant, so madali akong dalhin so kung saan-saan. So kahit saan ako pwedeng mag-work. So kahit nasa ibang bansa, nasa kung saang lugar. So ganyan yung ginagawa nung husband ko na para sama-sama kami, yun yung priority talaga. Sama-sama kami. So yun po siya. So Contractor din siya. opo, bali full-time po talaga siya sa business namin. Mm. Architect siya. Architect din rin. po siya. Opo, Kaklase architect. mo? Kaklase Hindi mo? po. Hindi. Kabatch namin, pero sa ibang school. Okay. Ayun. Tapos, yan, magaling siya sa design, pero mas parang nag-okay kami sa construction projects. Yan po. So, being an architect, what was some of the misconceptions Sa architecture. na na-encounter mo? O kung meron man, kung meron man. Madalas na misconception or yung parang inaano tayo as engineer. Oh, yeah. Yes, yun talaga sir, from the start naman hanggang ngayon na hindi pa rin nila alam hanggang ngayon. Ano po, hindi ko alam paano natin gagawin. Although may ginagawa naman talaga tayo sa UAP na mga ganyan. Kailangan lang talaga na mas bigyan pa ng pansin yung ibang tao na ito ang architecture na hindi siya kagaya ng engineer, although napakarami din naman na civil engineer, structural, electrical. So, hindi pa nila yun talaga ma-absorb as of now. And, of course, you need to talk to architect first. Di ba po? Yun yung ating, if you're an owner and then you want to build your own house, so talk to your architect or hire an architect. And then the architect will do it for you. And then yan, sunod-sunod yan. Kasi architect, yan na yung kukuha ng lahat. Which is, hindi pa rin gaanong napapractice sa ngayon, especially province. Nasa province kasi ako eh. But in Manila naman, alam naman nila yun in Manila. So, kailangan lang medyo ma-educate din natin sila sa ganun as a professor. That's our responsibility as a professor na talaga. Na ipa-explain sa kanila. And para hindi mawala yung kanilang, ganito pala or ganon, dapat pala ganon. Although, isa pa is, nagtitipid. Akala nila, ang pagtitipid, hindi mag-hire ng architect, nakakatipid. Parang ganon. Ano po? And also, quality of the material. So, kailangan. Workmanship, no, mga ganun pa rin. Workmanship. So, yun pa rin po hanggang ngayon. We understand it naman, pero we can propose, halimbawa, tatanungin natin ano yung kaya. So, we can propose naman na quality pa rin, maganda pa rin, na gusto nila. Yan ang magagawa ng architect na yun ang ating profession, and also napakaraming ibibigay ng architect talaga or architecture sa mga bagay na kailangan talaga ng basic natin, kailangan sa paggawa ng bahay na lang. So, kailangan talaga ang architect or architecture profession sa ngayon po. So yun po. All right. So my last question, April, no, kasi nasa social media na tayo ngayon, no.
ano yung how does April Esteba incorporate social media in your practice? Alam ko hindi ito tinuro sa atin pero Wala. since we are now into this digital world, Uh-huh. paano mo Uh-huh. siya minamaximize or paano mo siya ginagamit into practice? Nagti-TikTok ka ba? Oo. Hindi na nagawa yung TikTok. Ano lang ako, Facebook, Instagram. TikTok Okay. hindi ako, hindi ako marunong. Kasi Hindi ko inaaral. yung mga ibang architect dyan, nagti-TikTok TikTok, na rin no? Oh, yeah. Yung mag-dance-dance. You know, Yeah. Mr. I'm really reserved. Hindi ko Yeah, I know. dance. So, Ah, yan. Anyway, social media. So, hindi ako ma-TikTok. Pero, nako, hindi lang basta Facebook yan or mm, ang tawag dito or Instagram. Napakadami. Nag-start kasi ako hindi dyan. mm, Hindi kasi talaga ako ma-post na tao. mm, Hindi ako magano'n. Anyway, iba nga. Ano ako, parang merong, nakalimutan ko anong website yun, pero you can sell whatever mm, ano yung services mo, hindi lang basta products or ano. mm, Um, ano ba yun? Anyway, yun yung, doon ako nag-start na, mm. and then, ang daming client din talaga. Doon ako, parang nung bumalik ako from galing ako Para, Qatar, bumalik ako ng Pinas. parang yun ba So, yung mga Upwork or Upstart or ano ba yung tawag? ganon. Yeah. May mga Opo. ngayon Although, ngayon na kasing Upwork, upskills, mga ganun, or skills that share. Ngayon na lang yun. Pero nung time ko, iba pa ibang tawag, Mm, nakalimutan ko talaga sa sobrang tagal na. So, doon ako naglalagay ng services ko mm, sa yon. Tapos, nakalatag lahat anong ino-offer mo. So, yun, kaya mong mag-design and also mm, maglakad ng mga building permit. So, yun ako before. mm, And then, so nag-boom na nga rin yung social media sa Facebook. Hindi ako masyadong nagbebenta sa Facebook mm, Although hindi nga talaga ako ma-share. Pero ako kasi namimili ako ng platform mm. na okay. Kasi ang nagiging problem naman natin dyan sa Facebook, napakaraming scammer. Yeah. So, ayokong malinya yung aking sarili or trabaho ko sa ganun. Kasi, especially Mm, now, sir, today talaga, sa nakikita ko, talaga hindi na rin ako gaano ma-post. Talaga, ang ginagawa nila diyan, this is the cons na lang or parang mm, disadvantages na this what I'm talking. Yung kukunin yung iyong mga portfolio, mm, pictures, videos on Facebook kasi madali na lang. And then mm. they will build their own. Yes. And then akala ng mga clients, so be aware sa ating mga viewers, sa clients, or sa mga Mm, magpapagawa ng house. Medyo mahirap talaga diyaan sa part na yan. So, you need to be sure, kung sino yung iyong kakausapin. mm, Or at least, tingnan yung siguro yung mga recommendations. Maganda pa rin yung may mga mm. recommendations than Or reviews, no mga getting review. reviews or Mm, than getting uh, anybody on Facebook na talagang nag-post ng ganito. Magagaling po ngayon ang ating mm. nagpo-post talaga. Minsan nga parang kinuha yung iyong photos or videos mo, mas maganda pa doon sa pinost mo. Yeah. So parang mas nagmukha siyang legit. So Yeah. so yun. I don't know how are we going to, you know, do something too about it na parang to Mm, stop yung mga ganong gumagawa ng ganon and nadadama yung ating profession and yung mga yes. tao talaga na gusto talagang ibigay yung pagiging arkitekto or makatulong talaga sa mga tao kung yun yung kailangan kung anong gusto ng mga tao or kaya para makuha yung quality na gusto ng bahay nila or ng mga projects nila. So, yun ang ating medyo, ngayon, kailangang ayusin siguro yung social media. Pero so Mm. far, right now, 2025 to 2026, talagang medyo mahirap ngayon sa social media. That's why I'm not posting anything na right now. Pero yung aking Mm. school, preschool, so far, yun, medyo nagpo-post kami. But for the Mm. design and build construction, doon ako pumupunta sa talagang medyo okay na na platform. So not really that social media or Facebook, Instagram. So yun lang po.
So on Yes. that note, April, thank you so much for gracing my Thank podcast. you. I hope we will catch up Yay. again next time, okay? Yes. Pag All right. nagka-podcast din ako. All right. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po.